Hello, Marcos. Magandang gabi mga kapatid. Magsiluhod tayo at atin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon po ay dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Ador Jacob. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagtay sa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Happy New Year po sa inyong lahat. Sama-sama po natin ialay ang banal na misa nito bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap natin ngayong taon at sa mga susunod pang mga taon. At upang tayo maging marapat gumanap at mag-alay ng banal na misa, buong kapakumbaba natin aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. So, oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan na iniluwal ng mahal na ina. Ipanasa po sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama po at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na itong sasabihin nila sa pagdedesisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagdedesisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami kahabagan, kami Panginoon iyong kaawaan. Upang sa daigdig mapatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagdiligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuloy kang pumatol sa mata. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka niya nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at nabuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumalayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa itinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ika-8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalan ibinigay ng anghel bago pa siya ipagdil. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang masaya at mapagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Parang hindi masaya at pinagpala ang bagong taon ninyo ah. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year! Pakibati nga po ng mga katabi ninyo na Happy New Year. Kumusta? Masaya na po ba? Hindi naman. Kanina parang pagod na pagod kayo ah. Tamlay na tamlay. Sino po sa inyo ang mahilig maglakbay? Kasi naman. Wala? Isang manlalakbay daw po ang nagtanong sa isang matandang lalaki sa pagsisimula ng bagong taon. Ano kaya ang magiging takbo ng taong ito? Kayo po ba? Ano po sa tingin niyo ang mangyayari sa mga susunod na araw sa ating bansa? Ano po ba kaya? Ano ang mga naiisip ninyo? Positibo o negatibo? Ha? Parang wala kayong isip? Ha? Mayroon? O kung mayroon, ano po ang naisip ninyo? Ha? Positibo. Sumagot ang matanda, nakasalalay iyon sa kung ano ang dinadala mo sa iyong puso. Ano po ang mga laman ng puso ninyo? Ha? May laman po ba ang puso niyo? Ha? Mayroon o wala? Anong laman? Gurado kayo? O baka puot, galit, inggit? Hanggang ngayon ba hindi pa ninyo yan nare-release o pinapakawalan? Tapos na yung Pasko, magbabagong taon na tayo. Hanggang ngayon po ba may mga taong hindi pa kayo pinapatawad? O hanggang ngayon, hindi pa kayo nagpapatawad? Isang daan, iisang mundo, ngunit pusong nagbabago ang siyang nagbabago ng lahat. Ngayon, habang ipinagdiriwang natin ang bagong taon, ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo ang mga taong nagsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay na may tamang puso. Nasa tamang landas po ba ang paglalakbay ninyo sa darating o ngayong bagong taon?
Nagmamadaling nagtungo ang mga pastol sa Bethlehem at natagpuan nila ang mahal na Birheng Maria, si San Jose, at ang sanggol na nakahiga sa samsaman. Kayo po ba, ano ang mga pinagmamadalian ninyo? Iba sa atin, parang nagmamadali na sa mga material na bagay, sa mga makamundong bagay, di po ba? Parang yun ang mas pinagsusumikapan natin. Tahimik kayo tinamaan kayo Masyado tayo nagmamadali. O mas pinagsusumikapan natin ang mga makamundong bagay, mga material na bagay, di po ba? Kaysa sa spiritual na pamumuhay. Hindi sila nakatagpo ng kapangyarihan, kaginhawahan o katiyakan. Minsan ito ang mga pinag-aagawa natin. Kapangyarihan. Dahil sa kapangyarihan, handang magbuwis ng buhay o pumatay. Maging makapangyarihan lang. Di po ba? Kaginhawahan. Kahit mali, kahit magkurap, magnakaw, basta guminhawa lang ang buhay, di po ba? O katiyakan, gusto maging sigurado yung future. Kaya kahit mali, hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos, kahit maraming naapakang kapwa-tao, walang pakialam. Basta maging maginhawa lang ang buhay nila o ng pamilya nila. Di po ba? Ito po ba ang mga pinagsusumikapan natin? Kung ito po ba ang pinagmamadalian natin ngayong bagong taon? Isang sanggol ang kanilang nakita, munting-munti, marupok at tahimik, ngunit ang batang ito ang bumago sa mundo. Kayong mga kabataan, magiging kinabukasan po ba kayo ng ating bansa? Ano sa tingin ninyo? O baka kayo ang magpapatuloy para lumugmok, maging masama ang image ng bansa natin dahil sa korupsyon o kung ano-ano pa mang mga pakikipag-agawan sa kapangyarihan. Di po ba? May mahalagang aral na itinuturo sa atin ang mga pastol para sa bagong taong ito. Ano po kaya? Mas tingin ninyo. Una, sila ay nagmamadali. Hindi nila ipinagliban ang paggawa ng mabuti. Ito pala ang dapat nating pagmadalian, ang paggawa ng mabuti, hindi ang paggawa ng masama. Kumusta po ba? Nagmamadali po ba kayo? Mapuntahan man lang yung mga kapatid nating nangangailangan ng tulong. O baka hindi man lang natin magalaw ang paa natin. O hindi man lang natin may iuna ang kamay natin para magmadaling tulungan ang mga mahirap nating kapatid. Sa mundong pagod na sa paghihintay sa kapayapaan, katarungan, kagalingan at pag-asa, inaanyayahan tayo ng Diyos na huwag lamang maging tagamasid o tagapagmasid, kundi maging tagapagdala ng pag-asa. Nagiging instrumento man lang po ba tayo ng pag-asa ng ating Panginoong Hesus? O nagdadala man lang po ba tayo ng pag-asa sa mga kapatid nating nawawala na ng pag-asa dahil sa nangyayari sa bansa natin? Parang tahimik na tayo nito. Hello? Hi. Hello. Bagong taon, may nabigyan man lang po ba kayo? Una, nabigyan ng pag-asa. O baka hanggang ngayon, paasa pa rin kayo ng paasa.
Sagutin nyo na, huwag nyo paasahin. Yung tawanan yung mga mga dalaga. Minsan kasi mahilig tayo magpaasa. Di ba? Imbis na magbigay tayo ng pag-asa. Ang daming mga tao ngayon na nawawala na ng pag-asa sa kanilang buhay. Maaaring hindi natin kayang lutasing mag-isa ang mga digmaan, kahirapan, suliraning pangdaigdig o pangamba sa kalikasan. Ngunit tulad ng mga pastol, maaari tayong gumawa ng susunod na tapat at makabuluhang hakbang. Ikalawa, ibinahagi nila ang kanilang nakita. Lumago ang pag-asa kapag ito'y, o lumalago ang pag-asa kapag ito'y ibinabahagi. Gusto po ba? Gaano po ba kayo ka-generous magbahagi ng mga biyayang nakakita ninyo sa araw-araw? Marunong po ba kayo magbahagi o mag-share ng mga biyaya ninyo? Sigurado po kayo? Magkakaunti lang nagsumagot Yung iba, hindi po sigurado no? O madamot kayo. Alam niyo po ba kapag madamot kayo, hindi lumalago ang biyaya sa kamay natin. Pero kapag generous tayo, nakita ng Diyos na matulungin tayo, mapagbigay tayo, lalong-lalo na sa mga kapatid natin nangangailangan, siksik, liglig, at umaapaw ang ibabalik sa atin ng ating Panginoon, sabi ng mga Ilsaday. Kaya huwag po tayong maging madamot. Kapag nakita natin nangangailangan ng isang tao, huwag na tayong maghintay na lumapit pa sa atin ang taong yun. Tayo na mismo ang magkusa na pagbigay sa kanila, tulungan sila. Si minsan, hinihintay pa natin na lapitan tayo. Lumapit pa sa atin bago tayo magbigay. Ang ating mundo ngayon ay nakikipagbuno sa takot, pagkahati-hati at pagdududa. Madalas, mas mabilis pang kumalat ang mga negatibong kaysa sa katotohanan at kabutihan. Alam naman natin ito, lalong-lalo na ng mga nakaraang taon, di po ba? Puro fake news ang maririnig natin, makikita natin sa telebisyon, di po ba? Puro kasinungalingan ang pinagpapalaganap. Tinatakpan ang katotohanan. Isa rin po ba tayo sa mga nagpapalaganap ng mga fake news? Sa bagong taon na ito, tinatanong tayo ng Diyos, ano ang mensahe ang iyong ipinapakala? Ano po ba ang dapat natin ikalat? Ha? Ano po ba ang dapat ibahagi natin sa ating kapwa? Ano po kayo sa tingin ninyo? Ha? Dapat ang ibinabahagi natin o ikinakalat natin ay ang mabuting balita. Kaso, paano tayo makapagbabahagi ng mabuting balita kung tayo mismo ay walang alam sa mabuting balita? Hindi nga kayo nagbabasa ng Biblia siguro? Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Ha? Hindi po ba? Paano kayo makapagbabahagi, makakapag-share ng mabuting balita kung wala kayong alam? Hindi man lang kayo nagbabasa ng mabuting balita. Hindi po ba? You cannot give what you do not have. Hindi po ba? Hindi ka makapagbibigay kung wala ka naman ng bagay na yun. Hindi po ba? Sa muli, iningatan ng mahal na Birheng Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso. Tinuturuan niya tayo na magnilay. Minsan, may time pa po ba kayo tayo mag-isip-isip? Minsan ang bilis na natin, wala na tayong time para mag-isip, di po ba? Kaya minsan,
ang mga desisyon natin sa buhay ay palpak. Kasi hindi natin pinagnilayan, hindi pinag-isipan, o hindi pinagdasalan. Hindi tayo humingi ng gabay mula sa ating Panginoon. Kasi umaasa tayo sa sarili nating kakayahan. Kala natin, ang galing-galing natin. Kayang-kaya nating solusyonan o gawin ang isang bagay na walang Diyos, na hindi man lang tayo umihingi ng gabay sa ating Panginoon. Masyado tayong tiwala sa sarili natin. Kaya, tinuturuan tayo ng ating mahal na magnilay, mag-isip, magdasal, magkaroon ng time ng katahimikan para sa ating Panginoon. Para mas marinig natin ang tinig ng ating Panginoon kung ano ang kung ano ang pinapagawa niya sa atin, kung ano ang ibinubulong niya sa atin. Kasi hindi naman natin maririnig yan kung magulo ang isip natin o kung ano-ano ang mga laman ng isip natin. Kaya kailangan natin manahimik para mapil natin, maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa pagsisimula ng bagong taon, hindi lamang tayo inaanyayahang gumawa ng mga resolusyon, kundi magbigay puwang para sa Diyos sa susunod na taon, sa mga araw, sa taong 2026. Gaano po ba kalaki ang oras na ilalaan natin sa Panginoon? Baka mawala na tayo ng oras, hindi na tayo maglaan ng oras para sa Panginoon, sa pagsisimba, sa pagdarasal, sa pagbabasa ng Biblia. Puwang para sa kapwa, minsan wala na. Parang wala na tayong pakikipagkapwa-tao. Kasi abanang-abala tayo sa kung anong bagay. Sa cellphone natin, puwang, lalo lang sa pamilya, kumakain, pero nagsi-cellphone. Imbis na yung pagkain na yun, tayo para makapag-usap-usap, makapag-banding ang buong pamilya, pero parang wala nang kapwa. Walang pansin na dahil busy-busy sa cellphone. Ito ba? Kumusta ang relasyon ninyo sa inyong kapwa, sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kaibigan? Okay po ba? Sigurado kayo? Napipili pa po ba nila na may kapwa-tao sila? At puwang para sa habag. Minsan, kulang na tayo sa habag sa ating kapwa. Diba? Basta mo dyan, sa kalsada, ang daming mga nangangailangan ng tulong, pero dinadaan-daanan lang natin, di ba? Gaano na ang magbigay ka man lang ng kahit kaunti para makadagdag man lang sa ibang nagbigay, para makaraos man lang sana yung kanilang pananghalian, di ba? Nasaan ang inyong habag? Paano kung kayo ang nasa sitwasyon nila? Tapos walang pumapansin sa inyo, dinadaan-daanan lang kayo, nilalampas-lampasan lang kayo. Anong mararamdaman ninyo? Nagtatapos ang Ebanghelyo sa pagbibigay ng pangalan sa ating Panginoong Jesus. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay ang Diyos ay nagliligtas. Gusto po ba? Nagiging instrumento man lang po ba tayo ng kaligtasan? O nagiging instrumento tayo ng kapahamakan ng ating kapwa dahil mali minsan ang mga pinagsasabi natin tungkol sa kanila. Ibinamaritis natin sila, sinichismis natin sila. Sa ating pagpasok sa bagong taong ito, naway dalhin natin ang kanyang pangalan sa ating mga gawa. Nagdadala ng liwanag sa kadiliman, kapayapaan sa gitna ng sigalot, at pag-ibig kung saan
may takot. Isang bagong taon ang nagsisimula, naway magsimula rin ito sa mga pusong bago. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ko Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid, hinira ng Diyos Ama ang mahal na Birheng Maria bilang daluyan ng kanyang biyaya upang maging lubusan ganap ang kanyang pakikinig at pagtubo sa sangkatauhan. Idalangin natin tulungan tayo ng Panginoon sa ating pagsisikap, tularan ang dalisay na katapatan at pagkamasunurin ng ina ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, patatagin at pagyabungin mo kami iyong simbahan tungo sa kababaang loob, pagkamasunurin at katapatan sa iyo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, gawin mong marapat na tagapagdala ng Diyos ang lahat ng lingkod bayan sa kanilang pag-aalay ng sarili sa iyo at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming buong pagkatao habang aming sinisimulan ang panibagong taon. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming pagkakakilanlan bilang mga ampon mo sa kabila ng paghihirap at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, yakapin mo sa iyong piling ang aming mga yumao sa pamamagitan ni Maria, ang aming mapagmahal na ina. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, ipuin mo ang aming puso't diwa, ang aming buong pagkatao upang ang lahat ng aming mga desisyon at gawain sa panibagong taong ito ay maging katulad kay Maria, ang ina ng Diyos at amin ding ina sa diwa ng pag-ampon o sa amin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Tumayo na po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Panalangin tayo. Ang manaming lumikha sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan sa dakilang kapistahan ito ni Maria, na ina ng anak mo, Diyos na totoo. May pagdiwang na namin ang pagsisimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ito ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang namin ang aming mahal na inang Santa Maria bilang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala ang sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng inyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa naman ang ngayon nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lukuhod po ang lahat. Ang manaming banal, ikaw mo ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinisalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa, Maylo na aming Obispo at ang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amay ng Kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumayo na po ang lahat. Sa panubili ng mga nakagaling na utos at turo ng Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ng lakas ng loob.
Inihiling namin kamedya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaliw rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyahan sa kanyang tigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo.
Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso dinawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sakasamang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod dinawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng inyong sambayanan. Kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa patalastas. Ipinapaalam po sa lahat na sa Sunday, January 4, 2026 ay ipagdiriwang po natin ang Feast of the Epiphany of the Lord. Inaanyayahan po ang lahat na magdala ng tubig, asin at tiyok para po ito ay mabasbasan pagkatapos ng misa bilang pagpapala sa ating mga tahanan. Maraming salamat po at tumayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtalo at pakikisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang magbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa iyong ligtas na kapakanan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban naman niya kayo ng walang maliw na pananalig ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Ilan viewers? Wow, ang dami. Patapos!